clases. Mi nombre es Gianna Rin Soriano y tandang y su compañera Marlene Lim Ibalabo nos asignaron reportar el capítulo noveno de No Limitangre o titulado Cosas sobre la Ciudad. O sa Tagalog naman, magandang hapon ma'am. Magandang hapon mga kaklase. Ang pangalan niya ay Gianna Rain T. Soriano at ako naman si Marlene Biling. Kami ay initasang iulat ang ikasyam na kabanata ng No Limitangere o pinamagatang mga bagay-bagay tungkol sa bayan. Bago tayo magsimula, nakikita niyo ba ang litrato sa screen ninyo? Sa tingin ninyo, ano ito? Tama. Sa litratong ito, may nagaganap na pag-uusap sa pagitan ng isang paring may malubhang sakit na nasa kumbento at Padre Sibila na naroon upang dalawin at balitaan sa mga nagaganap sa paligid. Ito nga pala ang nilalaman ng aming iuulat ngayong hapon. Unang tatalakayin natin ay ang hindi pamilyar na salita o ang tala-salitaan. Magsag ang lakad. Ang kahulugan nito ay mabilis na paglalakad. At ang halimbawa naman ito ay sumagsag ang lakad ni Padre Damaso pagkababa sa karwahe. Karwahe. Ang kahulugan ng karwahe ay kalesa o sasakyang hinihila ng kabayo. Ang halimbawa naman nito ay sakay ng karwaheng Victoria si Padre Damaso. Sariling bait. Ang kahulugan nito ay katinuan sa sarili. At ang halimbawa naman nito ay sa palagay ni Padre Sibila, may sariling bait si Crisostomo, taliwas sa kanyang mga naririnig ukol dito. Pagpapatistis. Ang kahulugan naman nito ay pagpapa-opera. Halimbawa naman nito ay hindi sinunod ng may sakit na matandang pari ang payo ng doktor na magpatistis sapagkat siya'y matanda na at hinihintay na lamang ang kamatayan. At ang panghuli, may pagmamalaki. Ang kahulugan nito ay handang ipagsigawan o ikalat sa iba. Ang halimbawa naman nito ay may pagmamalaki si Padre Damaso sa diktahan ni Kapitan Tiago sa anumang dapat nitong gawing desisyon para kay Maria Clara. Ngayon, tatalakayin natin ang buod. Nakatakdang kuhanin ni Maria Clara ang ganyang kagamitan sa kumbento ng araw na iyon. Hinihintay na lamang siya ni Tia Isabel sa karwahe upang tuluyan na silang makaalis nang siyang naman pagdating ni Padre Damaso. Nalaman ng huli ang kanilang pakay sa pag-alis at ito ay hindi inabuti ng pari. Bulong-bulong ito na sumakyat papunta sa bahay ni Kapitan Tiago. Sinalubong siya ng kapitan at tinabot ito ang kamay upang magmano. Ngunit tinanggihan ito ng pari pagkus ay sinabi kaagad nito ang pakay niya ay makausap ng sarilinan ang kapitan. Dito ay sinabi niya na hindi dapat maglihim ng kahit ano paman sa kanya si kapitan sapagkat siya ang pangalawang ama ni Maria Clara. Dapat na rin itigil ang pagkikipagmabutihan ng dalaga sa binatang si Ibarra. Sinabihan din dito na ang kapitan na hindi siya dapat maghangad ng kabutihan para sa kanyang mga kaaway. Nagumpinsi ng pari ang kapitan, kaya't pagkaalis nito ay pinatay ng kapitan ang mga kandilang itinulos ni Maria Clara para sa paglalakbay ni Ibarra pa uwi sa bayan ng San Diego. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga tauhan na ating matatagpuan sa ikasyam na kabanata ng No Limitangere. Ang una rito ay si Crisostomo Ibarra. Siya ang may naging tamang hinala na si Padre Damaso ang nakita niyang lulan ng Victoria o sakay ng Victoria. Ang pangalawa naman dito ay si Maria Clara. Siya ang nakasalubong ni Padre Damaso ng paalis na ito para kumuha ng mga gamit sa kumbento. Ang pangatlo naman ay si Tia Isabel, ang kasama ni Maria Clara upang kumuha ng kanyang mga gamit sa kumbento at ang nakapansin sa pagbulong ni Padre Damaso sa kanyang sarili. Ang pang-apat naman ay si Kapitan Tiago, ang magmamana sana ngunit hindi inabot ng pari ang kamay nito tulad ng dati. Panglima, si Padre Sibila ang kausap ng paring may sakit tungkol sa mga nangyayari sa piging. Pang-anim, Kapitan General. Ang Kapitan General ang kausap ni Ginoong Laruha patungkol sa mga parunggit ni Padre Damaso sa kanya. Ang pangpito naman ay si Padre Damaso ang nagkumbinsi kay Kapitan Tiago na huwag paalisin si Maria Clara sa kumbento. At ang pangsyam naman, ang paring may sakit. Ang paring may sakit ang kausap ni Padre Sibila. Ang aking huling ipapakilalang tauhan sa No Limitangere ay si Ginoong Laruha, ang nagpahayag sa Kapitan General tungkol sa mga naging parungit ni Padre Damaso tungkol sa kanya. Ngayon ay dumako na tayo sa tagpuan. Ang una rito ay ang bahay ni Kapitan Tiago kung saan ang pinuntahan ni Padre Damaso na siyang lulan ng Victoria. Pangalawa, ang kumbento. Nabanggit ito sa pangalawang bahagi ng ikasyam na kabanata. Dito nag-uusap si Padre Sibila at ang paring may sakit tungkol sa mga nangyayari sa bayan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa tema.
Ang tema ng Kabanata 9 ng No Limit Hungary ay mas tumutukoy sa paglalarawan ng mga usapin ng lipunan tulad ng pagkakabahagi ng kayamanan at kapangyarihan, kahirapan, katiwalian at pakikisangkot ng mga tao sa mga isyu ng lipunan. Ang tema ay nagpapakita ng komplikadong kalagayan ng bayan at ang mga hamon na kinakaharap ng mga mamamayan nito. Ang simbolismo. Ang simbolismo ng Kabanata 9 sa No Limit Hungary ay tumutukoy sa mga bagay-bagay na nagpapahayag ng kalagayan ng bayan at lipunan sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Ito ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng mga simbolong tulad ng halaman, puno at iba pang mga elemento na nagpapahiwatig ng kahirapan, pag-asa at pang-aabuso ng mga mamamayan. Mensahe. Isa sa mga mensahe o aral ng kabanata ng No Limit Hungary ay ang hindi magandang dulot ng pagiging makasarili at gahaman sa makapangyarihan ng mga prayle noong panahon. Dahil sa kasakiman ay gagawin nila ang lahat upang mapanatili sa kapangyarihan kahit na ito ay nakakasama sa ibang tao. Bukod rito, isang mensahe o aral ng Kabanata 9 ng No Limit Hungary ay ang kahirapan na magtiwala sa ibang tao dahil hindi alam kung sino at ano ang totoo. Dahil sa kagahaman at pagiging sakim, may mga nagagawa ang mga tao mula sa iba't ibang katayuan na humahawak sa kapwa dahil rin sa pagtataksil ay nasisira ang pagtitiwala at samahan na nagdudulot ito ng mas malaking problema sa hinaharap.